Madali ang gawa na naman po ng arrangement mga katusok. Tara, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Bali, madalian po ang gagawin natin ngayon. Yan, nilagyan ko po ng floral tape yung bunganga ng ating pinaka-base kasi hindi po tayo gagamit dyan ng sponge. So, ang gagamitin natin dyan ay floral tape lang. So, ilalagay ko na nga po yung ating lilies na pink at saka green. Yan po ang gagamitin natin para sa focal flower ng ating arrangement na ito. Bali, yan pong ginagawa ko ngayon sa farm po yan. Nakikita nyo kung bakit mabilis ko lang siya na itutusok at kailangan kong i-balance kasi nga wala pong sponge yan dahil ang gagawin natin dyan ay patatagalin natin yung lifespan ng ating bulaklak. Tubig po ang inilagay natin dyan sa loob ng ating base. Maliit na base po ang ginamit dyan, bali porcelain po. Yan, naglalagay na nga po tayo ng ating mga dahon-dahon dyan sa mga gilid-gilid. Tinatansya ko po kasi kung ilang dahon ang ating pwedeng ilagay dahil nga wala tayong pagtutusukan dyan. Ibinabaon lang natin yan doon sa ginawa nating parang wire style ng ating floral tape. So, sinalagay ko yung ating tansyang greenery para sa ating arrangement na yan. Para po yan sa center piece ng ating table. Farm po ang paglalagyan yan. So, yan. Buti na nga lang po mahaba yung ating stem dyan sa mga greenery na ginagamit ko. Kaya, yan, kung napapansin yung haba. Kasi, para nga mailagay natin doon sa mas malalim na part ng ating base. Dahil nga gaya ng sinabi ko, tubig po ang ating gamit dyan. Ang naghahawak po ng ating mga bulaklak at ating mga greenery dyan ay yun lamang pong floral tape na ating ginawang cross-cross style. Yan. Yan, tuloy lang ako sa paglagay ng ating mga greenery. Yan, tawag dyan leather leaf. Natatandaan ko yan. Yung iba kasi mga katusok, hindi ko alam ang tawag sa pangalan. Nakakalimutan ko siya kahit na matagal ko na siyang ginagawa. Kaya usually ako talagang bumibili ng mga ginagamit ko para sa arrangement. Yan, leather leaf yan. Para po yan mapunuling ating matakpan yung ating base na bunganga kasi nga meron pa rin mga floral tape na nakalabas. At kailangan niyang sumikip kasi kailangan natin mamaya maitusok yung ating mga iba pang bulaklak na pangdagdag dyan sa arrangement na yan. So, sa tingin ko medyo okay na yung ating greenery, napapalibutan kasi usually ang gusto ng boss ko kapag gumagawa ako, yung mas marami ang mga green tsaka mga dahon-dahon. Hindi siya after actually sa mga bulaklak kung pang display lamang po sa mga kunyari party, mga ganon. Yan, naglagay din po ako ng tulip na kulay dilaw. Kung napapansin nyo, hindi ako nagtatanggal ng dahon dyan sa mga bulaklak na ginagawa ko. Kasi nga po, mas gusto ng boss ko na meron siyang greenery. Maraming mga green na makikita. Ayan, naglagay rin po tayo ng parang mga sunflower. Mamaya makikita ninyo. Yan, lalagay tayo ng ating mga kulay dilaw na ating tulip. Gandang-ganda ako sa tulip na yan, pero ang lifespan po ng tulip na yan, kaya po linagay sa tubig, para humaba. Usually pag sa sponge yan, saglit lang po ang mga tulip. Hindi po tumatagal talaga yan. Not unless, siguro, kapag malamig na malamig, tapos basang-basa yung sponge nyo. So, sinadya ko talagang gumamit dyan ng base na malalagyan natin ng tubig, yung bang sarado yung base, yung hindi makikita, para mas tumagal yung ating bulaklak. So, sinunod ko na nga po dyan yung ating white orchids. Yan, napatingin pa ako kasi madalian po yan dahil magsaserve pa ako pagkatapos niyang pag-arrange ko ng bulaklak. So, yan yung sinasabi ko mga katusok. Maliit po yung stem ng ating orchids na yan. So, kailangan natin masikip talaga yung arrangement na yan para hindi siya gumalaw-galaw. At kailangan po masigurado natin na yung stem hindi na natin pinuputulan dahil nga para madiretso doon sa tubig. Although, yan, pag sumikip yan, medyo mahihirapan din huminga yung ating
mga bulaklak, dapat meron pa rin kahit paano, meron pa rin space. Meron naman ako nilalagay na space dyan, pero sinisigurado ko lang siya na hindi siya masyadong magalaw sa tulong po ng mga floral tape na linalagay ko bago ako maglagay ng mga bulaklak. Yan, tuloy ko lang po ipaglagay ng ating mga white orchids na para sa design na yan. Sana po nagustuhan ninyo at huwag nyo po sanang kalimutang i-subscribe, i-like at please pakishare naman po itong aking munting arrangement. So, eto na po yung ating gawa. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. God bless.